Everything is perfect. Antayin kulang na lang sa kasal ko, tayong ang ama ko. At first, hindi ko naramdaman na ako ay isang emotional na bride. Yun ay dahil ang aming kasal hindi tulad ng mga kaibig-ibig na mag-asawa na malalim ang pag-ibig sa isa't isa. Perfect na matatawag ang beach wedding na iyon para sa lahat ng mga bisita namin ni Carter. Our parents are truly convinced na nagkakamabutihan talaga kami ng loob ni Carter. Tayong mga kaibigan lang naman ang nakakaalam. Ang aming kasal, elegante, dahil sa perpektong lugar. Lahat nasa tama. May kumpleto ring mga abay. There is a cute flower girl and a ring bearer. May mga iilang ninong at ninang. Ang maid of honor ko walang iba, kundi ang matalik kong kaibigan na si Becca. Kasama rin si Maki sa mga groommaids. On behalf of my father, ang kapatid ni Mommy ang naging tumayong ama ko na siyang kasama namin ni Mommy sa paghatid sa akin sa pinakaaltar. My mom feels emotional. Ito pa ang nakakaramdam nun kesa sa aking ikakasal. When we are near the altar, niyakap niya ako na mahigpit at hinalikan sa pisngi. Hangad ko ang kaligayahan mo, anak. Hindi ko akalaing bigla kong hindi mapigilan ang maluhan ng bahagya. Kahit gaano ko yun pigilan, sumungaw pa rin yun sa gilid ng aking mga mata. Thank you, Mommy. Lumingon to sa lalaki naghintay sa akin sa harap ng altar. Carter kissed my mother and uncle's hands. Saka ito nagmano. Isa lang ang hihilingin ko sa iyo, iho. Sana pangalagaan mong anak ko. Mahal na mahal ko to, kaya alagaan mo siya na higit sa pagmamahal ko bilang magulang niya. Sabi ng mama ko sa kanya. Gayon din, ang aking tiyuhin nagsasabi sa kanya ng ilang mga salita. Tumango ito at baring tumitig sa mga mata ko. Makakaasa ho kayo na alagaan ko si Olivia bilang kabiyak ko. Tugon nito. Napapakurap at napapalunok ako habang naluluha. Gustong gusto kong pigilan ang aking nararamdaman, ngunit ang hirap. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang emosyong aking nararamdaman. However, I understand. Dahil sabi ni Mommy, normal daw sa mga babaeng naiiyak sa oras na malapit ka na sa lalaki maging kabiyak mo sa habang buhay. As I understand, dapat di ko yun maramdaman. Yon ay dahil hindi totoong magmamahalan kami ng taong naghihintay sa akin sa altar. Yes, the wedding is real, but there are no feelings on both sides. Mahigpit na yakap munang iniwan sa akin ni Mommy bago niya ako tuluyang ipinasa sa mga braso ni Carter. Dahil doon bigla na nga lang tumulo ang butil ng aking mga luha. Naramdaman ko na lang inabutan ako ni Carter ng panyo nito galing sa kanyang bulsa. I smiled at him. Thank you. Pasensya ka na ha? Naiiyak kasi ako kay Mommy. Sabi ko rito habang maingat na nagpupunas ng luha. It's okay, no worries. Ano ba yan, nasisira yung makeup ko? Ang pangit ko na tuloy. Nagawa ko pang magbiro upang huminto ang emosyon ko. You are still beautiful, Olivia, and are irresponsibly beautiful as ever. Bola ka? Tara na nga sa harap ni Father para matapos na agad to. I'm not joking. Bulong nito habang tumungo na sa mesa harap. Ang dami mo ng kasinungalingan. Nangako ka pa sa mommy ko. Alam mo, hindi mo naman kailangan sabihin yon. Baka umasa talaga si mommy. Patay ka. Then let her. Napamaang ang bibig ko sa sinabi nito. Bago pa man ako makapagsalita, inunahan na ako ni Father. At doon nga nag-umpisa ang ginawa nitong pagbaspas sa kasal namin na yon. When Carter says his vows as a husband, napanunok ako habang nakikinig at nakatitig sa mga mata nito. And when my part to say my vows as a wife, hindi ko mapigilang napanunok. Parang alam na ng bibig ko ang sasabihin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang vows namin para sa isa't isa, as if it is for real. Well, hindi ako makikipagplastikan sa iyo, Olivia. Okay, I just wanted to warn you. Sana hanggang papel nga lang talaga ang hangad mo sa boyfriend ko. Aasahan kong sinabi mo, Olivia, at aasahan kong isang salita mo. Sana hindi dumating ang araw na aahasin o aagawin mong boyfriend ko mula sa akin. Ilan yon sa sinabi ni Cristel na paulit-ulit sa aking gunita. Habang nagsasalita ang pare, tanging naririnig ko ay ang boses ni Cristel. Olivia? Ha? Nagising ako na marahang kinalabit ni Carter ang braso ko. Are you okay? Bulong pa rin ito. Tabingin ako rito at tumango. And you, husband, you may now kiss your bride. Tinapos nga ng pare ang seremonya, ngunit wala pa rin sa kung saan ang isip ko. Nagsigabo ang palakpakan at hiyawan sa buong paligid. Nakaramdam ako ng malakas sa simoy ng hangin na nanggaling sa buong karagatan.
Nagsimulang pumintig ng malakas ang dibdib ko nang unti-unti hawiin ni Carter ang mahabang belo ko. We are staring at each other. Mas lalo pang lumakas ang pintig ng aking puso nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha ko. At unti-unti akong napapikit nang tuluyan kong maramdaman ang magaan, ngunit mainit na labi nito sa aking labi. Mas tumakas ang pagsigabo ng palakpakan. Lahat sila napapahiyaw ng more. Ramdam ko ang pangit-ngit ng aking magkabilang pisngi. Ang pusong patuloy pa rin sa malakas sa pagpintig. He was intently looking at me. I'm sorry if I kiss your lips. Lumunok ako at unti-unti ngumiti dito. It's okay. Parte talaga yun ng kasal. Hindi to tumagon bagkos napatitig din to ng matiim sa aking mga mata. Congratulations, Mr. and Mrs. Jones. Mabuhay ang bagong kasal. Pareho kaming nagising sa malalim na pakikipagtitigan nang marinig pa namin ang patuloy at walang hangganang hiyawan sa aming buong paligid. Dahan-dahan siyang nag-smirk. Napilitan tuloy akong ngumiti nang bigla niyang hawakan ang bewang ko at iniharap ako sa karamihan. Right, it is all part of the ceremony. Halos bulong ito sa akin. Matapos idaos ang resepsyon sa kasal mismo sa beach wedding event, nagsiuwian ang lahat. Si Mommy ang huling nagpaalam sa amin ni Carter. Mom, ihahatid ka na namin. Pamimilit ko na dito ng ilang beses. Pati si Carter nag-offer na ihahatid namin siya. Naku Olivia, kanina ka pa namimilit. Huwag na kayo mag-abala pa ng asawa mo anak. Nandito naman ang mga kaibigan mo. Yun lagi ang sinasagot ito sa akin. Yes, friend, huwag ka mag-alala. At iuwi naman namin tong si Becca na ligtas si tita sa bahay ninyo. Sabi ni Maki na nagpaiwan din kasamang isa pa naming kaibigan. Yes, Bes. Huwag kang mag-alala dahil nasa tamang mga kamay ang mommy mo. Segunda naman ni Becca. Kaya wag mo nang alalahanin pa. Si tita, ang dapat mo ngayong pagtuunan ng pansin ay ang honeymoon ninyo para naman magkaroon agad kayo ng bunga sa kasalang ito. Patago ko namang siniko at sinamaan ng tingin si Maki. Buti nga sa'yo. Para namang mga batang nagtatalo ang dalawa. Yun ay dahil mas boto tong si Becca kay Tamaro, habang si Maki kay Carter. Shh! Girls, behave! Natatawa namang napapailing si Mommy sa mga ito. O siya mga anak, at tayo umuwi na rin at madilim na ang kalangitan. Ma'am, ingat ho kayo. Hoy, ingatan yung mommy ko ha? Opo, iingatan po namin. Pareho nilang tugon sa amin. I and Carter walked them to the parking area. Siniguro muna namin ni Carter na nakalis na ang mga ito. Finally, natapos din ang araw na to. Wika ko lang kaming dalawa na lamang ang taong naroon. We should leave then. Tumango ako rito. Yes, at para naman makapagpahinga na rin tayong dalawa. Wika ko habang niyayakap ang aking sarili dahilan na nakaramdam ako ng lamig mula sa hangin ng dalampasigan. Napatingin to sa ginawa ko. You feel cold? Yeah, a little. Tara na. Nauna akong humakbang patungo sa kotse nito. Ngunit maya-maya, may isang brasong pumigil sa akin. Here, gamitin mo ang coat ko nang mainitan ka. Ha? Hindi ko naman akalain. Nahuhubarin niya ang kanyang coat at ipapagamit sa akin. Get it, Olivia? Sige, salamat. Inabot ko yun at sinuot. Wow! Wow! Napalingon ako at siya sa taong bigla na lang sumulpot sa kung saan. Napaawang ang aking labi nang mamatan ko si Cristel suot ng isang maitim na bestida. Cristel, what are you doing? Nandito ako upang saksihan ang kasal ng boyfriend ko. Hindi ka ba masaya ngayon? Nakita mo ako? Isang ngisi ang pinakita nito sa amin. Sa tingin ko medyo tipsy na siya ng mga sandaling iyon. Tumikim ako. Hi Cristel? Binati ko to at saka tumingin kay Carter. Mauna na muna ako sa kotse. Sabi ko rito, para bigyan sila ng privacy para makapag-usap. How sweet, husband. Pinagamit ang kanyang coat sa kanyang peking asawa. Cristel? Napahinto ako sa aking paghakbang nang marinig ko yon mula sa girlfriend nito. Napalunok ako at napabuntong hininga. Lumingon ako sa mga ito. Peking kasalan pala ha? Pero bakit may sweet vows pa kayo sa isa't isa? Cristel, you're drunk. Stop it. I was there during the wedding ceremony. Nandun ako kanina nakatingin mula sa malayo. I wanted to stop the wedding kahit alam ko na peking kasal lang naman yun. Gusto ko umeksena kahit papeke.
Gusto ko ipaglaban ang karapatan ko bilang girlfriend ko, pero naalala ko may kasunduan tayo. I was there staring from apart while my heart was slowly dying. Olivia, go to the car. Susunod ako? Susunod ka? Paano ko? Iiwan mo? Pababayaan mong mag-isa dito? You said I am drunk tapos hahayaan mo dahil mas gusto mong sundan ang peking asawa mo. Kumunot ang noo nito at bumuntong hininga. Carter, mag-commute na lang ako pa uwi. Maaga pa naman. Tiyak may masasakyan pa ako sa labas para naman may atid mo si Cristel pa uwi sa bahay niya. Much better. Ako ang mas importante kaysa sayo. Nakangisi pero matalim nitong nakatingin sa akin. No, Olivia. You go there and wait. Ako ang masusunod. Dapat sumunod ka sa girlfriend mo, hindi sa akin bilang peke mong asawa. Dahil kung ako nasa kalagayan ni Cristel, hindi ko hayaan ang boyfriend ko sa iba sumama. Well, you are right, Olivia. Mauuna na ako sa inyo. Paalam ko, saka ko sila tinalikuran. Di pa ako nakakalayo ng tuluyan na may isang kamay ang pumigil sa aking braso. Do not be so hard-headed, Olivia. Mariing wika nito. Kumulot ang noo ko. At siguro hindi niya alam kung anong ginagawa niya ngayon. Carter? Huminga to ng malalim. Pasensya ka na. Of course, I understand what's happening. Carter! Naguguluhan lang ako kung bakit parang ako pa may kasalanan ng malaki ngayon. Look, you and I have an agreement. Hindi mo ba yun kinlaro sa kanya na may dahilan kung bakit natin kailangan gawin ito ngayon? Bakit kailangan niya pang umiksena ngayon? Hindi lang naman siyang naiwan sa ere ngayon, di ba? Also, my boyfriend. Pero nandito ba siya at nanggulo ngayon? Di ba wala? And as I remember, sinabi mo sa akin na may malawak na pangunawa ang girlfriend mo at naunawaan niyang lahat. Kulang na nga lang sabihin ko rin dito na nagbitiw ako ng isang salita sa kasintahan nito. Tumiim ang pagkakatitig nito sa aking mga mata. What if may nakakita dito sa atin ngayon at makarating to sa mga magulang mo? Sa tingin mo hindi to malaking problema? Remember, this resort is the owner of a friend of your parents. Pareho tayong mapapahiyang dalawa. Bumuntong hininga ito at binitiwan ang aking braso. May hinugot to sa kanyang bulsa at inabot yun sa akin. Go to my car and wait for me there. Kakausapin ko lang si Cristel. Susunod agad ako. I can go home alone? No. Kung anong sinabi ko, yun ang susundin mo, Olivia. If I do not want any arguments, kaya tinanggap ko na rin ang susi ng kotse nito. Okay. Go back to her right now at pakipaunawa sa kanyang ng lahat. Tugon ko rito at saka ko iniwan at tumungo na sa kotse nito. Nalingonan kong hinila nito si Cristel sa isang medyo madilim na bahagi ng resort. I waited for 15 minutes pero wala pa rin Carter ang bumabalik. Hinubad ko ang pinahiram nitong code. Buwaba ako at nilak ang kotse nito. Na may makita akong papaalis na isang kotse, nakiusap akong sumabay. I think it's one of the customers on that resort. Mabuti na lang mabait na pinasakay ako nito. Ang susi ng kotse naman ni Carter iniwan at ipinasuyo ko sa entrance card at ipinapaabot mismo rito. Thanks for the ride, Drake. Nakangiti kong pasalamat sa mabait na estrangherong aking nasakyan sa pag-uwi. You're welcome, Olivia. Hope to see you again. Sure, sa muling pagkikita. Ingat ka. Madilim ang buong paligid ng bakuran ng bahay. Bahay yun ni Carter. Bahay ko saan kami titira bilang mag-asawa. The house looks fabulous. Hindi ito kasing laki ng bahay namin, pero maganda yon. Maluwag ang dalawang palapag ng bahay na iyon. Binuksan ko ang ilaw at tumambad sa akin ang malinis at malawak na sala. Pumasok ako at naupo sa sofa. Nilibot ko ang aking palingin sa buong paligid. Habang nagmumuni, bumalik sa aking gunita ang araw na dinala ako roon ni Carter. Throwback. Wow, kaninong bahay to? Mine. Eh di ba sabi mo sa isang condo unit ka nakatira? Yes, I built this house for my future. Kumunot ang noo kong tumingin dito. Then, anong ginagawa natin dito? Bakit mo ako dinala dito sa bahay mo? Nagtataka kong tanong dito. This house is for you. Mas lalong kumunot ang noo ko. For me? Bakit? Because you will become my future, Mrs. Jones. Lumunok ako. Maya-maya ngumiti rito ng sapilitan. Future fake wife? Napatango ako, tsaka iniiwas ang tingin ko dito. Inikot ko ang tingin sa buong sala na may katamtamang laki. I think this will be your house for Cristel. This will be yours. Lumingon muli ako sa kanya. I get it. Carter,
Malamang dito mo ako patitirin sa dream house niyo ni Cristel. Dahil sa ngayon, kailangan pa natin magpanggap. But when our wedding is finally annulled, let's not talk about that, Cristel, Olivia. I bring you here because I wanted to tell you, dito tayo titira bilang mag-asawa. Napatango akong muli dito. Paano si Cristel? Tanggap kaya niya na akong unang titira sa bahay niyo? Come with me. I will show you upstairs. Hinila nito ang braso ko at umakyat kami sa pangalawang palapag ng bahay nito. Ramdam ko ayaw nitong pag-usapan ng tungkol kay Cristel, kaya winakasan ko na ang tungkol sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang kasintahan. Napawaw muli ako nang tuluyang makita ang hallway sa pangalawang palapag. I salute the mind of the architect of this unique house. Okay, thank you. Tugon ito sa akin. O ikaw? Tumango ito. Wow, talaga? Yes, You impress me. Come, I will show you first the spare room. Hangang-hanga ako sa ganda ng disenyo ng bahay na iyon. Una naming tinungo ay ang dalawang silid na may parehong laki. Sa dalawang silid may parehong kagamitan na. Then, the last one he shows me is the master's bedroom. Katumbas iyon ang laki ng dalawang silid na katapat sa silid na iyon. Mas namangha akong lalo at mas kumpleto sa lahat ng kagamitan. Also, the style of the room is unique. Simula sa mga dividers, dressing room, and the toilet room. May terrace pa na may katamtamang laki. Sumilip ako sa labas ng terrace ito. There I saw a big pine tree. Pagbaba ng tingin ko, may pool area akong natanaw. This is really a perfect one. Nagustuhan mo ba? Tanong nito na nasa tabi ko. Of course, maganda. Kung sino mang makatira dito, malamang matutuwa. Wika ko na dinama ang hangin sa paligid ng buong subdivision na yon. I am glad you like it. Anyway, you will be occupying the master's bedroom, Olivia. Sa sinabi nito, napalingon ako rito. And I will be occupying one of the spare rooms. Ha? Hindi, doon na lang ako sa isa sa spare room mo. Ikaw na lang dito sa master's bedroom ng bahay mo. Nagtaka ako nang umisito. It's a final decision. Kung ayaw mo ako matulog sa spare room, okay. Dito tayong dalawa sa master's. End of flashback. You leave the resort without my permission. Napamulat ako nang marinig ko ang boses na iyon. Oh, hi! You're here! Umupo ito sa katapat na inuupuan ko, kasabay ng paglapag nito sa kanyang susi, sa maliit na lamesa. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Olivia? Ah, the key. Siyempre, iniisip pa rin kita. Paano ka makakauwi kung wala kang kotse? Anyway, where is your girlfriend? Tomorrow we will be going to Spain. We will spend our honeymoon. Iniligaw nito ang topic. Kumunot ang noo ko. Bakit doon? Bakit hindi? Balik tanong nito sa akin. We can spend it here. Isa pa, kailangan pa ba yun? Of course, we need a vacation. Huwag natin isipin ang company dahil nandyan si Daddy. He and my cousin will take care of it. Napapatango ako. Well, how about your Cristel? Ngumisi ako ng bahagya dito. Baka naman magugulat na lang ako. Nasa Spain din siya para umeksena. Hindi mangyayari yon. Impossible. Will you please stop mentioning her name, Olivia? I zip my mouth at tumango. We need to spend the honeymoon thing abroad even if we don't like the idea. Yan ang regalo ng parents ko sa amin. Sundin na lang natin. Well, kung kinakailangan, then okay. Tumayo ako sa aking pagkakasalampak sa sofa. Excuse me, I will be going upstairs. Good night. I apologized for what Cristel said earlier, Olivia. Di ko inaasahan ang pagpunta niya roon. I apologize that I leave you to talk with her. Di pa ako nakakahakbang nang marinig ko yon mula dito. Nagtama ang mga mata namin nang lumingon ako rito. It's okay, Carter. Wala namang makakapagsabi ko ano nangyayari. I hope Cristel is fine. She's fine. Good. Sige, magpapahinga na ako. Ikaw rin, magpahinga ka na. Sabi ko at gumiti sa kanya. Good night. Tugon nito sa akin. Nasa iisang baitang ako ng hagdan nang lumingon muli ako sa kanya. Cart, may I ask? Ilang araw tayo sa Spain? 5 days. Okay, thanks. Tsaka ako nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdanan. Pagpasok ko sa master's bedroom, agad ako nagbabad sa tub ng halos kalahating oras. Kung totoong kasal to, ano kaya mangyayari sa unang araw ng gabi sa kasal namin? Tanong ng malikot na pag-iisip ko. Katulad ng bagong kasal,
Bubuhatin niya kaya ako tungo sa silid namin at sabay kang mamaligo and, well, napapangiti ako. Di ko na dinugtungan pang nasa isip ko. What a naughty mind we have right now, Olivia. Stop your malicious mind. Hindi ka dapat mag-isip niyan because it's really different from other couples who are deeply in love with each other. Isipin mo na lang matatapos din ang lahat ng ito at mangyayaring ganito sa toong kasal sa mismong lalaki na para sa'yo. So self, just go with the flow. You and Carter will be free of this marriage very soon. Lumapag ang sinakyan naming eroplano mismo sa Malaga, Pablo Ruiz Picasso International Airport or AGP ng bansang Spain. Ang sunod naming destinasyon patungo sa isa sa pinakakilalang hotel, ang Kempinski Hotel, Bahia Estepana, Costa del Sol, Spain. 5-star luxury report. Kempinski Hotel Bahia Estepona, a member of the leading hotels of the world, is surrounded by 70,000 square meters of subtropical gardens with palm trees, waterfalls, and 3 large swimming pools. This exclusive 5-star resort is situated on a 1-kilometer-long picturesque beach, spectacular views of Gibraltar and the African coastline. When we finally arrive at the said exclusive hotel, napawawa ko. Dahil mas may gaganda pa pala sa exclusive hotel ng Maldives ang Espanya. I really love every inch of the hotel views. Sigurado, mabubusog ang mga mata ko sa buong tanawin. What can you say? Yun agad ang tanong ni Carter sa akin. Nang pagkapasok pa lang namin sa loob ng hotel, kung saan kami nakabook. It's magical. Tugon ko habang nililibot ko ang mata ko sa magandang hotel na yon. I also love the view. Grabe ang ganda rito. Feeling ko nasa isang malaingkantong palasyo ko ngayon. Tumungo ako sa veranda ng hotel suite namin at mas nasiyahan na naman ang mga mata ko. Good. And you like the place? Superb. Nakakabilib talaga ang mommy mong pumili ng locations. Sabi ko rito, ninanamnam pa rin ang sarap ng sariwang hangin. Change your clothes and go to rest. Mamaya lalabas tayo para mag-dinner. Humarap ako rito. Oo nga, pagod pala ako. Humakbang ako at tinungo ang dulo ng bahagi ng silid na iyon. Isang kama lang? Tanong ko rito at tinuro ang queen-size bed. Tumango ito. What do you expect from this honeymoon trip? 2 kama? Napatampal ako sa aking noo. Oh my God! Ngumisi ito sa akin. Don't worry, Olivia. Hindi ako malikot matulog. If ever you're not comfortable, I can sleep on the floor. Napapakamot ako sa aking ulo. Hindi. Malaki naman ang kama. Di rin naman ako malikot matulog. Are you sure? Tumangutango ako. Yes. Okay. Sa banyo na muna ako. Di pa to sumasagot nung tinungo ko ang loob ng banyo. Lumabas ako nang nakakapaligo na at nakapagpalit na ng damit. Naparunok ako nang agad akong sinulyapan ni Carter. May hawak itong 2 card. Nilapag niya ang isa sa kama. It is your key card. Tige-isa tayo? Tumango ako. Thanks. Ikaw rin. Magpalit ka na? Tumango ito at pumasok na sa loob ng shower room. Lumabas to at naabutan niya akong nagpapatuyo ng buhok sa hairdryer. I will go out. San ka pupunta? Nagtataka kong tanong dito. May titingnan lang ako sa baba. Naiwan ako mag-isa sa loob ng hotel. Sumalampak ako sa malaking kama. I am tired. Kaya di nagtagal, napaidlip ako ng kusa. Naalimpungatan ng diwa ko nang maramdaman kong may mga pares ng matang nakatingin sa akin habang natutulog. Unti-unti akong dumilat at tama nga ako. Carter's set of eyes is eyeing me while I am sleeping. Good evening. Finally, you're awake. Good evening. Anong oras na ba? Napasilip ako sa madilim na bintana. It's already 7 in the evening. Ha? Gano'n na kahaba ang tinulog ko? Ngumiti ito. Umalis ito sa kinasasandalang dingding. Lumapit sa akin. Inilahad ang kamay sa akin. Yes. So get up now and we will be having our dinner outside this hotel. Tinanggap ko ang kamay nito na siyang napapatayo na sa aking pagkakahiga sa kama. Thanks. Magbihis ka na muna. Huwag ka na muna magbihis. What? Lalabas akong nakaganito? What's wrong with your floral thin clothes? Pwede na yan. Just put an extra. Napatingin pa ito sa paligid. Ito, isuot mo para hindi ka lamigin sa labas. Isinuot nga nito ang denim jacket ko na nilapag ko sa gilid ng tokador. Wait,
Kunin ko lang yung body bag ko. Sabi ko at kinuha ko sa bahagahe ang maliit na bag. Nagpahid din ako ng face powder at konting lip tint. Finished? Napasulip ako rito nang tinatali ko ang alon-alon kong buhok. Sorry for keeping you waiting. Kami kasing mga babae nag-aayos muna ng sarili para naman presentable sa pupuntahan namin. Naiintindihan ko yon. Di na kailangan ipaliwanag sa akin. Ngunit sa tingin ko, hindi to kailangan. Natitigilan ako nang lumapit na naman to sa akin at kinalasang pagtali ko sa aking buhok. You're lovely without this ponytail. Ha? Nangiti ng bahagya ang magkabilang pisngi ko. Really? Am I lovely? Binubola mo na naman ako eh. Ngumisi ako kahit na namumula. Come on! At alam ko naman, gutom ka na. Hinila niya ako sa braso ko at tinungo namin ang elevator ng hotel na yon. I am still smiling. Hinayaan ko lang tong tangayin ako. Napapatingin din ako sa kamay nito na hawak-hawak ang braso ko. He said I am lovely. Binubola lang niya ako. I said in the back of my mind. Dinala niya ako sa isang grill restaurant. Pagkaamoy ko pa lang sa mga iniihaw na pagkain sa bawat lamesa, gamit na makabagong uri ng mini meats griller, sobrang nakaramdam ako ng gutom. Lalo pa nung halos lahat, nasisihang kumakain kasama ang mga kapareha nila at ang isang buong pamilya. How about we try this kind of table set sa HT Hotel? Tanong ko rito habang umunguya ng pagkain. Great idea! Napapatango ito. Maganda rin talaga yung pumupunta ka sa lahat kahit sang lugar dahil meron ka talagang ideyang makukuha. I agree with you. Kumain kaming masagana. We also talked about random nice topics. Di ako naubusan ng kwento rito. Yes, I admit, natahimik akong tao. But if ever you already know me, lumalabas ang hiya ko at pagiging talkative ko. After dinner, tumungo kami sa tabing dagat. I wanted to swim. Ngunit pinipigilan ako ni Carter dahil may bukas pa naman daw. Kaya nakontento na lang ako maglakad sa buhangin na nakapaa. He also joins me in walking barefoot. Nang mapagod na upo kami sa tabing dagat, nakarap kami sa madilim na langit at dalampasigan. Bakit ka tumakas sa pamilya mo 2 years ago? Ha? Curious lang ako. Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang malaman kung bakit? Seryoso nitong tanong. Bubuntong hininga ako. I'm a fresh graduate. I was planning to work with my dad's company at that time kasi yun talaga yung tama. Pero sumulyap ako rito at nagtama ang mga mata namin. May narinig ako nag-trigger sa akin para magdesisyong lumayo. Narinig mo ba yung tungkol sa kasal? Tumango ako. Exactly. That time na inis at nagalit ako sa ama ko. Dahilan na tinikis ko at sinaway ko sila ni mommy. Buong buhay ko nagpakabait akong anak sa kanila. Hindi ko sila binigyan ng sakit ng ulo. I always follow their rules. Hindi ako nagrereklamo at mas lalong hindi ako sumasagot. Lahat ng gusto nila, sinunod ko. For okay naman ang lahat ng yon dahil magulang ko sila at alam kong kapakanan ko ang tanging iniisip nila. Huminto ako at tumanaw sa malayong dagat. Pero nagkamali ako dahil insidenteng narinig ko sila ni mommy na nagtatalo ni daddy. That time nalaman ko, nalulugi pala ang business ni daddy. Ang tanging paraan para makabawi sa kanyang negosyo ay ako. Ang ipinagpalit niya para sa gusto niya. Huminto ako at bumuntong hininga muli. I was hurt. Simula noon puno ako ng pagtatampo at galit para sa kanya. Dumating pa nga sa puntong lumayas, nagtago at nagpakalayo-layo ako sa kanila ni mommy. Nagmatigas ako ng 2 taon. Ginawa ko yon out of my anger towards my father. Mariin akong huminga. Bigla kasing nanumbalik ang pagsisisi ko sa aking ginawa. But then I realized hindi ko mapigilan. Ang pumiyok at maluha. I realized my mistake. But then I realized hinayaan ko si daddy mag-isa sa problema ng pamilya namin. Naramdaman ko ang paghawak nito sa braso ko. Agad kong pinunasan ang mga luha ko at lumingon dito. I am sorry for asking. Anito, umiling ako. Kasalanan ko. Hanggang ngayon sinisisi ko ang sarili ko sa kanyang pagkamatay. Hindi ako naging mabuting anak dahil hinayaan ko siya. Hindi ko muna inalam kung bakit kailangan niya ipagawa sa akin na ipakasal sa iyo noon. Nagsisisi ako, Carter. Ako ang dahilan ng pagkakasakit ni daddy ng malubha. Nagsisisi ako sa aking ginawa. Shh!
Stop it, Olivia. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Niyakap niya ako. Pinatong ang ulo ko sa dibdib niya. Sa kanyang dibdib, umiyak ako ng umiyak. Nilabas ko ang lahat ng luha na hindi ko mailabas kay mommy. Maya-maya ay humarap ako dito. Nahihiyang pinahid ko ang aking mga luha nang binigyan niya ako ng panyo. Noong tinanong mo ko kung bakit bumalik pa ako sa aking pagkakatago na matagal. Of course, gusto kong bumawi kay daddy kahit mawala na siya. I promised to him nung araw na bumalik ako. Siya ring araw at binawian siya ng buhay. Nangako ako na gagawin kong lahat para kay mommy. Gagawin ko pa rin ang kanyang gustong mangyari kahit wala na siya. At bukal sa puso ko ang desisyon kong magpakasal sa'yo. Ngayon ngang kasal na si Carter at Olivia, anong buhay may asawa, kaya ang pagdaraanan nila. Magawa kaya nilang mapanindigan na hanggang papel lamang ang bilang mag-asawa nila? Ano ang gagawin ni Cristel kapag nalamang tunay at hindi peke ang kasal na naganap sa pagitan ng kanyang nobyo at kay Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.